Nitong hapon mga kapatid, pag-aaralan po natin ang doktrina po patungkol sa impyerno. Ang doktrina ng impyerno. The doctrine of hell. Alam niyo po, kapag sinabi po natin yung salitang impyerno or hell, ang pananaw po ng maraming tao po ay, we could say, varies sa kanilang mga sagot pagdating po sa katanungan, ano po ba ang impyerno? You will come across individuals and you will come across many types of people with different types of answers that kapag tinanong niyo po sila about hell, ito po ang madalas nagiging sagot po ng marami. Ang impyerno po does not exist. Ang mundo natin, ito na ang impyerno. There is no afterlife. There is no hell. There is no place of suffering. Karamihan po sa mga matitigas na puso, kagaya po ng mga several atheists, they would say that ang impyerno po ay katang-isip lamang po ng tao, na nilikha po ng tao sa kanilang mga tradisyon upang kontrolin ang mga tao sa mundo. Kontrolin ang mga tao sa pamagitan ng doktrina ng impyerno upang ang tao po ay magkaroon ng takot and therefore susunod sila sa reliyon. Yan ang pananaw po ng maraming tao pagdating po sa impyerno. Minsan, ang salitang impyerno ay ginagamit din po sa mga kabastusan, pagbibiro, or even when they are surprised, or even kung sila po ay nagmumura. Minsan maririnig po natin the very words, what the hell? Go to hell. And minsan, when we hear that term hell, we relate it to suffering. Man, ang init dito, it is hot like hell. Or kapag something of a bad news comes our way, we say, the pain is so severe, it is like hell. Ikinukumpara po natin ang salitang impyerno to what we feel. Pero hell is not just a noun, mga kapatid. Hell is not just a word. Ang impyerno po is a realm of punishment. It is a realm and it is a reality na makikita po natin sa Biblia. Minsan napagbibintangan po ang Diyos ng dumantipan, that ang Diyos po ng dumantipan ay napaka-severe, napakahigpit, napakalupit. And yet, when we look into the New Testament, ang Diyos ng bagong tipan, na siya rin ang Diyos ng dumantipan, when we look at both testaments, it is actually the New Testament ang mas madalas na nangangaral patungkol sa impyerno kesa po sa langit. Minsan nasasabi po natin, John the Baptist ay isang mabigat na mangangaral because he preached about hell. Si Pablo ay isang matalas na mangangaral because he preached about hell. John the Beloved, yung sumulat po ng Revelation, matinding mangangaral because he preached about hell and judgment. Siya ang nangaral about the lake of fire. Pero kung may isang mangangaral of all time na nangaral po about hell more than any other preacher, it is the Lord Jesus Christ. Si Jesucristo ang siyang nangaral about hell more than He did about heaven. He preached more about hell than heaven, mga kapatid. And in the book of Revelation, makikita po natin ang mga glimpse of heaven. But yet, kung ikukumpara po ang teaching of heaven to the teaching of hell, mas matimbang ang katuruan patungkol po sa impyerno kesa po sa langit. So bakit po natin kailangan pag-aralan po ang impyerno? Dahil malamang, nung tinanggap po natin ang Panginoon Jesucristo, bukod pa ho sa kapatawaran po ng ating mga kasalanan, nais po natin siya makasama sa langit. Pero minsan nakakalimutan din po natin, mga kapatid, hindi lang po tayo iniligtas po ng Diyos mula sa ating mga kasalanan, kundi iniligtas niya po tayo mula sa kapahamakan. Yung kapahamakan na binabanggit po ng bagong tipan ay katumbas ng salitang impyerno. And therefore, in our study this afternoon, merong istorya na ikinwento po ni Kristo here in the Gospel of Luke chapter 16. Patungkol po sa isang mayaman na hindi binanggit ang kanyang pangalan at isang pulubi na ang pangalan ay Lazaro. Itong Lazaro na binabanggit po ng Biblia ay iba po ng Lazaro na binuhay po ni Kristo from the dead in the Gospel of John. Lazarus was a very common name in those days.
At marami pa ho mga pangalan na binanggit po sa istorya na ito. Si Moises, si Abraham, yung mga propeta. Ngayon, pinagdedebatehan po ng mga good Christians kung ito po ba ay talinghaga lamang, kwento-kwento, pero hindi talaga nangyari. At pinagdedebatehan naman po ng mga ibang Kristiyano, this is in fact a real life story. But we are not to be dogmatic about this kasi the point is whether you accept this as simply a parable or you accept this as a real life story, it doesn't change the reality of hell. Totoo pa rin ang impyerno. Ngayon, kapag binasa po ang Luke 16, ang buong konteksto po nito is about being faithful to God. Yung unang bahagi po nito ay patungkol po sa pagiging faithful gamit ang karunungan pagdating sa pera. And then in verse 18, pagiging faithful pagdating po sa mga mag-asawa. To not commit adultery, but to be faithful in marriage. Dito, in verses 19 hanggang 31, makikita ho natin yung isang mayaman na ang pangalan ay hindi binanggit, ay hindi naging tapat sa kayamanan na ibinigay sa kanya. Instead of gamitin po niya sa mga taong nangangailangan, hindi niya ginamit po ito sa kapurihan ng Diyos o sa pangangailangan ng mga tao. At dahil dito, ang sabi po ng Biblia in verse 22, namatay ang pulube at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. Now, in English, the time came when the beggar died and the angels carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried. Verse 23, at habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, nakita niya sa malayo si Lazaro na kasama ni Abraham. Now sa Tagalog, ang binanggit po dito ay lugar ng mga patay. But you will notice in your English translations, in Hades, where he was in torment, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. Now, for those who have studied Greek mythology, maaari narinig nyo na po yung lugar na kung tawaging Hades. Or yung tamang pronunciation, Hades. In Greek mythology, ang Hades ay isang lugar ng mga patay para sa mga Griego. Kapag ang isang tao po ay namatay, diyan po siya pupunta sa lugar ng mga patay na kung tawaging Hades sa kanilang reliyon. Pero sa Biblia, kapag sinabi po lugar ng mga patay, it is not exclusively tumutukoy po ito sa isang katawan na namatay na tapos doon dinala. Kundi in the Bible, makikita po natin mula pa sa Lumang Tipan hanggang sa pagpasok po dito sa Bagong Tipan, ang lugar na binabanggit po dito ni Lucas o ni Jesus rather, na Hades ay lugar na pinupuntahan ng mga tao na namatay kung saan ang kanilang kaluluwa ay pupunta na hindi pa sila napapatawad ng kanilang mga kasalanan. In the Old Testament, makikita po natin mga kapatid that in the Old Testament, may lugar na tinatawag lugar ng mga patay na kung tawagin po sa wikang Hebreo, Sheol. Ang ibig sabihin po ng salitang Sheol is a place of the grave. Ang lugar ng mga patay. Kagaya po ng sinabi po ni Haring David sa aklat po ng Salmo 16. Sabi po niya, hindi mo hahayaan na ang iyong pinili ay mabubulok sa lugar ng mga patay. Na sa wikang English, you will not suffer your Holy One to see corruption in Sheol. Now, yung lugar na kung tawaging Sheol, ayon po sa mga propeta sa Lumang Tipan at sa mga Hudyo, they understood this to mean, kapag ang tao po ay namatay, ang kanilang katawan ay inilalagay na po in the ground na kung tawagin Sheol, the land of the dead, the grave. Subalit, pagpasok po sa Bagong Tipan, ang katumbas po ng salitang Sheol sa Hebreo, pagdating po sa wikang Griego, ito po ang katumbas po niyan. It is the Greek word, Hades. So, ang Sheol ng Hebreo ay katumbas ng salitang Hades sa Griego. Subalit,
Ang Hades, hindi niya binibitbit ang kahulugan ng Sheol na patungkol lamang sa libingan ng mga patay. Kundi ang ibig sabihin po ng salitang Hades is the realm of the dead. The realm of the dead. Ngayon, why is that important? Daw sabi po ng Biblia, nung namatay yung mayaman, hindi po siya umakyat sa langit. Nung namatay yung mayaman, hindi po niya kapiling sila Abraham, a place of paradise, a place without suffering. Ang sabi po ng Biblia, nung siya po ay namatay, dinala po siya sa lugar na kung tawaging Hades. Pero hindi po siya dinala lang po doon na mag-isa. Ang sabi po ng Biblia in verse 22, namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. So yung pulubi, instead of dalhin po sa Hades, sabi ng Biblia, dinala po siya ng mga anghel sa lugar po ni Abraham. Pero sabi po din ng Biblia na itong mayaman, nakita na lang po niya ang kanyang sarili pagkatapos po niya mamatay, na siya po ay nasa lugar ng mga patay, Hades. Now this is fascinating kasi may mga katanungan maaari that could be raised. Pastor, kung yung lalaking pulube, dinala ng mga anghel sa paraiso, posible din po ba that ang mga taong hindi nagsisi na namatay, dadalhin din sila ng mga anghel sa impyerno? Basahin po natin dito sa Mateo 13. Tignan po natin yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Matthew chapter 13. At simulan po natin dito mga kapatid sa talatang 40. Matthew 13 beginning at verses 40 to 42. Matthew 13 verses 40 to 42. Tignan po ang nakalagay. Kung paanong binubunot at sinusunog ang masasamang damo, ganoon din ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Verse 41, Ako na anak ng tao ay magpapadala ng mga anghel at aalisin nila sa aking kaharian ang lahat ng gumagawa ng kasalanan at nagiging dahilan ng pagkakasala ng iba. Verse 42, Itatapon sila sa nagliliyab na apoy at dooy iiyak sila na mangangalit ang kanilang ngipin, where there will be weeping and gnashing of teeth. So dito, nakikita ho natin, ang mga anghel, pagkatapos po may mamatay po na kaluluwa, hindi po ito namamatay yung katawan lang tapos ihahagis na po agad sa impyerno, kundi sabi ng Biblia, dinadala po sila ng mga anghel at itinatapon po doon sa impyerno. They are thrown by angels into that eternal place of fire, Hades. Ngayon, this is very, very important kasi kung babalikan po natin ang Luke chapter 16, ipagpatuloy po natin ang basa. Sabi po dito in verse 24 of Luke 16, we know that Hades is not a place of comfort. Kasi sabi po ni Lazarus, o yung mayaman rather, kaya tumawag siya amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazaro na isawsaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para dumamig-lamig ang pakiramdam ko. Dahil hirap na hirap ako dito sa apoy. So Hades, hindi po siya lugar ng mga patay in a physical sense. Ang sabi po ng Biblia, kung nasaan po yung mayaman, it is a place of suffering. Now, if we ask the question, what does this have in relation po sa atin? It is this. Kapag ang Kristiyano po ay namatay, hindi po siya pupunta po dito. Diretso na po siya sa langit. Pero yung mga minamahal po natin sa buhay, yung mga kaibigan po natin, kakilala ho natin, mga katrabaho natin, kamag-anak ho natin, na nais po natin bahagian ang salita ng Diyos kapag hindi ho sila nakinig.
dito ho sila pupunta. Hades. Kaya makikita po natin sa ating mundo, masyado distracted po ang tao. Enjoy na enjoy sa buhay. Walang inatupag kundi mag-enjoy, pero little do they know kung saan sila pupunta pagkatapos na sila'y mamatay. Ang hangarin po ng iba ay makamtam po nila, maabot po nila ang mga ambisyon sa buhay. Makuha po nila yung dapat makuha. Pero little did they understand, ang buhay po natin ay hawak ng Diyos. May itinakdang oras, may itinakdang panahon, may itinakdang age of death para sa atin. And then, kung tayo po ay matagpuan na hindi ho at walang relasyon kay Jesus, sabi ng Biblia, sa Hades, itatapon ang mga taong hindi nagsisi. Mga tao wala kay Kristo. Now, in theology, itong pag-aaral po natin has something called the intermediate state. And I want to explain this for a moment dahil ano po ba ang itsura po nito? Ano po ba ang proseso that kapag ang tao po ay namatay, ano po ang nagiging itsura po nito? Well, it begins off first with death. Ngayon, pagkatapos po natin mamatay, if you're not saved, ang sabi po ng Biblia, you will enter a place na kung tawagin the intermediate state. At ano po ang intermediate state? Ito po yung lugar na kung tawagin Hades. Bakit po siya tinawag intermediate state? Dahil dito ho naghihintay ang mga taong pinaparusahan na hindi pa tapos ang kanilang kaparusahan dahil may mas matinding kaparusahan pa na darating. Pero habang hindi pa dumarating ang matindi at huling kaparusahan, dito muna sila maghihintay. Hades. Now isipin niyo ho ito mga kapatid, kung si Adan, teoridad lang po ito, teoridad lang, kung si Adan ay hindi nagsisi, at siya yung unang taong namatay physically, at hindi ho siya nagsisi, mula po from 900, or we could say 4,000 years ago, hanggang ngayon, nandito ho siya. Namatay po siya at the age of 930 years. At kung tama po ang bilang ng mundo ho natin, which can go all the way back to 4,000 to 6,000 years old, if this is true, from the day that Adam died, thousands and thousands of years ago, hanggang ngayon, he's only in the intermediate state. He's only in Hades. And yet sabi po ng Biblia, itong lalaking mayaman na nasa Hades, sinusunog ho siya. Hirap na hirap. At hinihingi pa ho niya doon sa lalaki, doon sa pulubi, na nasa presensya po ni Abraham, isawsaw mo lang ang iyong daliri sa tubig at ipatak mo sa aking dila. Dahil hirap na hirap ako sa apoy na ito. Hades. Marami na ho tayo napuntahan ng mga lamay. Marami na ho tayo napuntahan ng mga funerals. We have seen firsthand a person living and then the next day namatay agad. For those who work in the healthcare field, you know what that's like. Those who are healthcare workers and nurses and etc., you know what that's like. May papasok na pasyente, inaalagaan nyo for how many hours, ilan days, and then mababalitaan nyo lang, when you go back to your work shift, patay na pala yung tao. At sa mga ibang healthcare workers po dito, naranasan nyo, I have experienced that, na magbalot po ng mga patay. You have to zip them up in that body bag. Pero bilang isang hindi mananampalataya, kapag nakatikita ka ng isang patay, iisipin mo lang, oh, that's it. That's the end of life. Rest in peace. Pero pagdating sa isang Kristiyano, kapag alam mo binawian ang isang tao ng buhay, nag-iisip ka na eh, Lord, are they in heaven or are they in Hades? My grandmother that recently died,
The first thing on our mind was not, Lord, bigyan niyo lang po siya ng buhay. Lord, bigyan niyo po siya ng healing. The first thing on the mind was, if she is still there in that body, and her soul is still there, Lord, make her accept Jesus. Lord, make her accept Jesus. Lord, make her accept Jesus. At nung hinugot na po yung life support, pagtingin sa monitor, baba agad drastically yung pulso. And if that lovely dear lady did not repent of her sins, she is also in Hades. Kung saan sinasabi po ng mayaman, hirap na ako sa apoy na ito. That is the teachings of the Bible. Pero meron mga katuruan where they say, hindi. Kapag ikaw ay namatay, pupunta ka sa lugar ng purgatory. And all you need to do, magbigay ka ng maraming ambag sa pare, ipapanalangin ka niya, and you can be sure that the more you give, the more chances papasok ka sa langit. Pero wala po yan sa Biblia. Matter of fact, tignan niyo po ang sinasabi po dito mga kapatid, sa talatang 26. Look at verse 26. Tignan niyo po ang komento ni Abraham. Isa pa, hindi maaari ang sinabi mo dahil may malawak na bangin sa pagitan natin. Ang mga nandito sa amin na gustong pumunta riyan ay hindi makakatawid, at ang mga nariyan sa inyo ay hindi rin makakatawid dito. Now, in English, it says, and besides all this, between us and you is a great chasm. There is such a great boundary and distance between the presence of God and hell itself. Na sinabi po ni Abraham, hindi po pwede. Once you're there, you're there. There's no coming back. Once you're in hell, you are in hell. There's no coming back. Kaya yung kasabihan po ng mga kabataan, YOLO, you only live once, there's some truth to that. You only live once here on the earth to repent and accept the gospel. Pero once you die, it's done. Hindi po pwede na ipanalangin ka namin. Ilang beses na ho namin narinig po yan in many funerals. Anak, pwede mo ba ipanalangin? Yung lola mo, yung tito mo, yung kuya mo, ipanalangin mo na siya. You need to guide them in prayer. Hindi. Ang sabi ng Biblia, once a man is appointed to die, after this, the judgment. Si Abraham na ho mismo nagsabi through the story of Christ, there's a great gap. There's a chasm. Sa wikang Griego, ang ginamit po dito is chasma. Kung saan, nakuha po natin the English word chasm. Napakalayo po na pagitan. At bakit po kailangan banggitin ni Abraham yung pagitan na yan? Dahil totoo ang sinasabi ng Biblia. Hindi po pwede magsama ang mga matuwid sa mga hindi matuwid sa oras po ng paghuhukom. Sa oras po ng paghatol ng Diyos. They cannot dwell together permanently and forever. They must be separated. Kaya sabi po ni Jesus, bilang isang hari at pastol, ihihiwalayin po niya ang mga tupa sa mga kambing. The wheat from the tare. The righteous and the unrighteous cannot dwell in the same assembly. Because the fix and the chasm is too wide. Now imagine that, mga kapatid. Yan ang Hades. Pero ang matindi pa ho dito, may mga katuruan where you will hear, kapag ang tao po ay nasa impyerno na, doon pa lang siya magsisisi. Biblically speaking, that's actually incorrect. Because makikita po natin dito, sa dialogue po na mayaman kay Abraham, wala po siya sinabi na siya po ay nagsisisi. Ang sinasabi lang po niya, tell my brothers not to come here. Pero never lumabas sa kanyang bibig, Panginoon, humihingi po ng tawad. The truth of the matter is,
ang mga nahuhulog sa impyerno, kailanmay hindi magsisisi. Kaya binabanggit po ng Biblia, there will be weeping and gnashing of teeth. Bakit po weeping? Iiyak sila because of the pain. Dahil sa parusa mula sa Diyos. Pero bakit po may gnashing of teeth? Because in Jewish idiom and understanding, ang ibig sabihin po ng gnashing of teeth is, may halong galit at panunumbat. In other words, yung mga umiiyak daw po sa parusa. Pero yung nagdanash ng teeth, galit pa sila sa Diyos. Nanunumbat pa sila sa Diyos dahil sa'yo, dahil sa Kanya. Instead of magsisi, they're gnashing their teeth against God. Kaya sabi ni Kristo, on that day, many will tell to me, I've done many good works. I've done this, I've done that. That's gnashing of teeth. Nanunumbat. At yan ang nakikita ho natin dito. Mula na nagsalita po yung mayaman, wala po tayo nabasa na siya po ay humingi ng tawad sa Diyos. Kundi ang sinabi lang po niya, ilagay mo ang iyong daliri sa tubig upang ilagay sa aking dila. That's the first thing he said. He doesn't talk about repentance, but he's asking for comfort from his pain. Pangalawa, I want to go where you are. Pero walang pagsisisi. Number 3, Abraham, magpadala naman kayo ng mga sugo dyan so that my family can be warned. Pero walang binabanggit na siya mismo ang nagsisi. Because if we are to say, may mga tao in hell na nagsosorry po sa Diyos ngayon, that would mean God has given them a heart to repent in hell. But that is not what the Bible teaches. Yung mga taong binigyan ng pusong handang magsisi ay yung mga taong papasok sa kaharian ng Diyos. At kung may pagsisisi man na lalabas sa kanilang bibig, hindi pagsisisi dahil nagkasala sila sa Diyos, kundi nagsisisi because they're in a world of pain. But they will not repent of their sins that brought them into the realm of pain. That is what we see here. Katignan niyo po ang sinabi ni Abraham nung humihingi po ng tulong yung mayaman. Sabi po niya dito, verse 29, sumagot si Abraham, nasa kanila ang mga isinulat ni Moises at ng mga propeta. Dapat nilang pakinggan ang mga iyon. Sumagot ang mayaman, hindi po sila makikinig doon, amang Abraham. Pero kung may patay na mabubuhay at pupunta sa kanila, magsisisi ang mga iyon. Pero sinabi ni Abraham, kung ayaw nilang makinig sa mga isinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin sila maniniwala kahit may patay pa na muling mabuhay at mangaro sa kanila. Bakit kailangan banggitin ni Jesus ito? The point is this, bakit na kailangan banggitin that kahit ba may manggaling pa sa mga patay na mabubuhay pa muli, hindi nila pakikinggan ang pangangaral of someone who's been resurrected. What does he mean by that? Ang tinutukoy po ni Jesus po dito is himself. Was Jesus raised from the dead? Yes. Tinatanggap pa ng lahat ng tao that Jesus is the Christ? No. Totoo ang sinabi ni Jesus. Minsan may mga pilosopo pa na magsasabi, siguro kung ipapakita lang sa akin ng Diyos yung impyerno, maniniwala ako. Hindi. Why is that? Because unless God opens the heart of man, hindi po nila tatanggapin ang salita po ng Diyos. Pastor, nakakatakot ang lugar na ito. Yes, nakakatakot, pero hindi pa ho ito ang huling parusa. Kaya po siya tinawag intermediate dahil ito po ang lugar kung saan ilalagay ang mga hindi magsisi upang maghintay sa matinding pang kaparusahan. In other words, pagkatapos po ng intermediate state, may tinatawag na Gehenna. Na kung tawagin po natin, the lake of fire. Ito ang impyerno.
Yung nararanasan po ng mga tao na nasa Hades, hindi pa ho yan ang huling kaparusahan. Kung ngayon nakakaranas na po sila ng apoy, sakit karamdaman, spiritual pain in the soul, hindi pa ho tapos yan. They're only in a holding cell. They're only in a holding realm. Naghihintay pa ho sila na dumating ang matinding kaparusahan. Matindi na ho dito mga kapatid. Pero ito ang mas matindi pa. Ito yung binabanggit po sa aklat ng Revelation kung ating po babasahin. Revelation chapter 20. Basahin po natin mga kapatid. At simulan po natin dito sa talatang 11. Ito yung tinutukoy ni Saint John, which is Gehenna. Revelation 20 verse 11. Tignan niyo po nakalagay dito. Pagkatapos, nakita ko ang malaki at puting trono at ang nakaupo roon. Ang langit at ang lupa ay biglang naglaho at hindi na nakita. Verse 12. At nakita ko ang mga namatay, tanyag at hindi, na nakatayo sa harap ng trono. Binuksan ang mga aklat, pati na ang aklat ng listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. At ang bawat isa sa kanila ay hinatulan ayon sa ginawa nila na nakasulat sa mga aklat na iyon. Kahit sa dagat sila namatay o sa lupa, naglabasan sila mula sa lugar ng mga patay. At hinatulang ang lahat ayon sa mga ginawa nila. At ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan, itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos itinapon din doon ang kamatayan at ang Hades. Ang parusang ito sa lawang apoy ang ikalawang kamatayan. Itong nakikita ho natin mga kapatid, this is the process. When a man dies, ang kanyang pisikal ay ililibing po sa lupa. Pero ang kanyang kaluluwa na hindi pa napapatawad ng Diyos ay pupunta sa Hades. At habang hindi pa ho dumarating yung tinatawag the Great White Throne Judgment, kung saan itatapon po ang mga taong hindi nagsisi, kung saan ang kanilang mga pangalan ay wala doon sa listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Biblia, kapag ang kanilang mga pangalan ay hindi natagpuan sa Book of Life, aalisin po sila sa Hades at itatapon po sila sa Lake of Fire, Gehenna. Na bakit po ito tinawag Gehenna? Yung salitang Gehenna literally means Gehom, Ginom. The place of Ginom or the valley of Gehom. Sa Lumang Tipan, kapag binasa po ang ikalawang hari, makikita niyo ho doon mga kapatid that nung ang mga Israelita ay tumiwalag sa Diyos, hinahandog po nila ang kanilang mga anak at yung mga human bodies sa Diyos-Diyosan po nila na kung tawaging Molek. Pero ang ginagawa po nila, sinusunog po nila ito sa labas ng Jerusalem. At yung mga bangkay ng mga tao na kanilang sinusunog, tinawag po ito the Valley of Hinnom. The Valley of Hinnom. Ngayon, pagdating sa bagong tipan, yung Valley of Hinnom o Ginom na kung tawagin ay tinawag Gehenna. This teaches us, sino po ang susunugin habang buhay? Sino po ang parurusahan na matindi mula sa matinding galit ng Diyos na walang katapusan? Yung mga taong hindi nagsisi, na nasa Hades, na ngayon itinapon sa Gehenna. Pastor, saan natin makikita sa Biblia kung gaano po katindi ang Gehenna? When you read the Gospel of Matthew, we will read this in a bit. Jesus preached so much about Gehenna more than He did about Hades. Uulitin ko po, nangaral po si Kristo more about Gehenna more than He did about Hades. Because ang Hades, bagamat lugar po ito ng kaparusahan, pero hindi po ito yung final realm of punishment. Namatay si Kristo, hindi lamang mailigtas po tayo from Hades, but rather from Gehenna. Ang katumbas ng salitang Gehenna in the New Testament is the wrath of God.
destruction, outer darkness. Yun ang tinutukoy ni Jesus. So in the Gospel of Matthew, let's see how often Jesus talks about Gehenna. Gaano po ba katindi ang Gehenna? Basahin po natin sa Mateo 8. Dito po tayo sa Mateo 8. Matthew chapter 3 rather. Matthew 3, verse 7. Mateo 3, talatang 7 hanggang 10. Matthew chapter 3, verse 7 and 10. Now, tignan niyo po yung mensahe ni Juan tagapagbautismo. Matthew 3, verse 7 to 10. Tignan niyo ho. Pero nang makita ni Juan na maraming Pariseo at Saduceo ang pupunta para magpabautismo, sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ahas, sino ang nagsabi sa inyo na makaiwas kayo sa darating na parusa ng Diyos? Kung tunay na nagsisisi kayo sa iyong mga kasalanan, patunayan ninyo ito sa iyong mga gawa. Huwag ninyong isipin na hindi kayo mapaparusahan dahil mula kayo sa lahi ni Abraham. Tandaan ninyo, kahit ang mga batong ito'y magagawa ng Diyos na maging mga anak ni Abraham. Tandaan ninyo, ngayon pa lang ay nakaamba na ang palakol para putulin ang mga puno. Ang mga punong hindi namumungay ng mabuting bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Gehenna ang tinutukoy ho dito. Chapter 5 ng Matthew, if you turn with me. Matthew chapter 5, verse 22. What is Gehenna like? The Bible says in verse 22 of Matthew 5. Tignan niyo po nakalagay. Ngunit, sinasabi ko sa inyo na ang may galit sa kanyang kapatid ay parurusahan din. At ang humamak sa kanyang kapatid ay magsabi sa kanya, wala kang silbi, ay dadalhin sa matataas na hukuman. At ang sino mang magsasabi na ulol ka sa kanyang kapatid, ay mapupunta sa apoy ng impyerno. Yung word na hell na ginamit dito, Gehenna. Apoy ng Gehenna. Now, ibaba po natin ang basa. Verse 27. Look what it says. Verse 27. Narinig ninyo na sinabi nung una, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang tumingin lang sa isang babae ng may masamang pagnanasa ay nagkasala na sa pangangalunya sa kanyang isip. Kaya kung ang kana mata mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mas mabuti pang mawalan ka ng isang parte ng iyong katawan kesa sa buo ang katawan mo, pero itatapon ka naman sa Gehenna, impyerno. Verse 30. At kung ang kanang kamay mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mas mabuti pang mawala ka ng isang parte ng katawan kesa sa buo ang katawan mo, pero itatapon ka naman sa Gehenna, impyerno. Chapter 10 ng Matthew, verse 26. Chapter 10, verse 26. Tignan niyo po. Kaya, huwag kayong matakot sa mga tao, sapagkat walang nagtatagong hindi malalantad, at walang lihim na hindi mabubunyag. Ang mga bagay na sa inyo ko lang sinasabi, ay sabihin ninyo sa lahat. At ang mga ibubunyag ko sa inyo, ay ipamalita ninyo sa mga tao. Huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo. Ang katawan lang ninyo ang kaya nilang patayin, pero hindi ang iyong kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa Diyos na siyang may kakayahang puksain ang katawan at kaluluwa ninyo sa Gehenna, impyerno. Now, when you look at the Pharisees, tignan niyo po ang babala ni Kristo sa mga Pariseo. Matthew 23. Dito po tayo sa Mateo 23. Verse 29. Matthew 23, verse 29. Matindi ang pananagutan po ng mga tagapagturo, kagaya po ng mga Pariseo. Matthew 23, verse 29, look what it says. Nakaawa kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, kayo mga mapagkungwari, ipinapaayos ninyo ang mga libingan ng mga propeta at ang mga tao matuwid, at pinagaganda ninyo ang mga ito. At sinasabi ninyo na kung buhay sana kayo sa panahon ng iyong mga ninuno, hindi ninyo papatayin
ang mga propeta tulad ng ginawa nila. Kung ganoon, inaamin nga ninyo na lahi kayo ng mga taong pumatay sa mga propeta. Sige, tapusin nyo ang sinimulan ng iyong mga ninuno. Mga ahas, lahi kayo ng mga ulupog. Hindi nyo matatakasan ang kaparusahan sa Gehenna, impyerno. Lastly, Matthew 25. Matthew chapter 25, verse 37. Look what it says. Matthew 25, verse 37. The Bible teaches us, sapagkat nang nagutom ako ay pinakain ninyo ako. Matthew 25, verse 37. Sasagot ako sa mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakita na gutom at aming pinakain? O nauhaw at aming pinainom? Kailan namin kayo nakitang naging dayuhan ang aming pinatuloy o walang maisuot ang aming binihisan? Verse 39, kailan namin kayo nakitang may sakit o nasa kulungan at aming binisita? At sasagot ako bilang hari, sinasabi ko sa inyo ang totoo, nang ginawa nyo ito sa pinakahamak kong mga kapatid, para na rin nyo itong ginawa sa akin. Pagkatapos sasabihin ko naman sa mga tao sa aking kaliwa, dumayo kayo sa akin, kayo mga isinumpa ng Diyos. Doon kayo sa walang katapusang apoy na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Gehenna, mga kapatid, multiple times binabanggit po ni Jesus, ni John the Baptist, this is a place where the fire is eternal. Walang katapusan. Naranasan nyo na po ba mapasok? Imagine, yung pinaka-mainit na experience kung saan ka napasok. It may be the stove. It may be in a campfire where you touch the fire when you weren't supposed to touch it. Napaso ka, pero inalis mo. Dalang init eh. Imagine, if in our world, the blue flame is one of the highest forms and hottest forms of fire, yung apoy na binabanggit po dito is most likely yung apoy ng galit ng Diyos. Na walang tigil, walang katapusan. Imagine napapaso ka. Whatever paso yung naranasan mo, it's much more infinite than that. No wonder why there's weeping. No wonder why there's gnashing of teeth. Pero bukod pa ho sa apoy, ang Gehenna, mga kapatid, ay hindi lang po natatapos sa apoy. Basahin po natin dito sa Marcos 9, Mark chapter 9. Gehenna is not only a place of eternal fire, but fire and worms. Mark chapter 9, basahin po natin. Talatang 43, Mark chapter 9, verse 43 to 48. Gehenna is a place of eternal fire and worms. Verse 43. Kung ang kamay mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mas mabuti pang isa lang ang kamay mo pero may buhay na walang hanggan ka. Kesa sa dalawa ang kamay mo pero sa impyerno ka naman mapupunta, Gehenna. Kung saan ang apoy ay hindi namamatay. Kung ang paa mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mas mabuti pang isa lang ang paa mo pero may buhay na walang hanggan ka. Kesa sa dalawa ang paa mo pero itatapon ka naman sa Gehenna, impyerno. At kung ang mata mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, dukutin mo, mas mabuti pang isa lang ang mata mo pero kabilang ka sa kaharian ng Diyos. Kesa sa dalawa ang mata mo pero itatapon ka naman sa impyerno. Ang mga uod doon ay hindi namamatay. At ang apoy ay hindi rin namamatay. What is Gehenna like? It is a place of fire. It is a place of torment. It is a place where the worms do not die. Now, there could be two possible theories kung ano po ang kahulugan ng uod na hindi namamatay. Usually, bangkay tsaka uod, when combined, refers to rottenness. Nabubulok. Maaari, sa sobrang galit ng Diyos sa kanila in Gehenna,
Nag-aamoy na po sila parang bulok. Or, in some Jewish traditions, it is said that ang uod po dito is the conscience that's eating them up of regret. Hindi pagsisisi, but regret. Whatever the case might be, one thing is for certain, uod at apoy, walang katapusan sa Gehenna. Bukod pa ho dito mga kapatid, Gehenna is a place of utter darkness. Basahin po natin ang Matthew chapter 8. Balikan po natin ang Mateo. Matthew chapter 8. Ang Gehenna ay lugar na punong-puno ng kadiliman. Verse 12. Matthew chapter 8, verse 12. Look what it says. Ngunit, maraming Hudyo na paghaharian sana ng Diyos at itatapon sa matinding kadiliman sa labas. At doon ay iiyak sila. At mangangalit ang kanilang mga ngipin. Into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Then in chapter 22 of Matthew, basahin po natin. Matthew chapter 22. Tignan niyo po ang sinabi ng ating Panginoon. Matthew 22, beginning at verse 13. Mateo 22, talatang 13. Look what it says here. Kaya, sinabi ng hari sa kanyang mga utusan, talian ninyo ang mga kamay at paa niya at itapon sa dilim doon sa labas. Doon iiyak siya. And there will be weeping and gnashing of teeth. Lastly, chapter 25, verse 30. Chapter 25, verse 30. Tignan niyo po nakalagay dito. Itapon ninyo ang walang silbing alipin na iyan sa kadiliman sa labas. Doon ay iiyak siya. And there will be weeping and gnashing of teeth. So then, Pastor, bakit natin pinag-aaralan ang impyerno? Because Jesus died on the cross to save you from this place. Jesus died on the cross for you to repent and believe on Him to be saved from Gehenna. He was on the cross for 6 hours to save you from Gehenna. He was buried for 3 days and came up and rose again to save you from Gehenna. Ipinadala ang banal na Espiritu upang manirahan po sa atin para hindi po tayo tumiwalag sa pananampalataya permanently at mahulog sa Gehenna. At ginawa po ng Diyos ang bagong langit at lupa para ang Gehenna will not be our permanent home. That is why nagtalaga ang church ng simbahan. Nung umakyat si Kristo, sino ang magpapatuloy ng kanyang pangangaral? Ang simbahan. Pastor, takot po ako mangaral. Mahuhulog ang tao sa Gehenna dahil sa atin. Takot po ako maka-offend. Mahuhulog sila sa Gehenna dahil sa kaduwagan natin. Wala akong kakayahan magsalita. Humingi ka ng tulong sa banal na Espiritu dahil marami ang mahuhulog sa Gehenna. Hindi dapat matalas ang pangangaral. Hinay-hinay lang. Hinay-hinay din sila mahuhulog sa Gehenna. Pastor, kailangan relasyon muna. And then after 2 months, then babahagian. You never know in 2 months. Nasa Hades na sila. Kaya ang sinabi ng propetang Ezekiel, pananagutan natin ang dugo ng mga taong hindi natin binalaan at binahagian ng salita ng Diyos. Kaya hindi po pwede yung pangangaral, maniwala ka lang sa Diyos. Hindi po pwede,
Basta, just trust in God, have faith. Which God? Why do you need to believe? Why do you need to have faith? Because you're a sinner. And you're on your way to hell if you don't repent. That is why we give the gospel. Hindi po pwede, alam mo, pinapanalangin ko pa, nakikiramdam ako sa presensya ng Diyos. Nandyan na yung tao. Kayo lang dalawa, walang kumakausap sa Kanya. If you know the gospel, humingi ka na agad ng tulong sa Diyos and share it. Hindi yung antayin mo pa na magbukas ang langit, tamaan ng kidlat, bago ka magbahagi, hindi. When you have the Holy Spirit, He will convict your soul. Son, there it is. Give Him the word. Tanggapin man o hindi, wala ka ng pananagutan. Ngayon, kapag binigyan ka ng opportunity ng Diyos na magbahagi, Pastor, what do I do after I share the gospel? This is what you do next. After you explain the gospel, invite them. Do you want to accept Jesus? Do you want to serve Him as your Lord and Savior? Kapag sinabi yes, turuan mo na siya kung ano yung dapat niyang gawin. Come to church. Buy a Bible. Here's my phone number. Let's get in contact. Ipa-follow up mo na. Because kaluluwa yun eh. Pero kapag sinabi mo, do you want to serve Jesus? At ang sagot po nila after you explain the gospel, pag-iisipan ko muna, hindi na dapat pag-aksayan pa ng oras yun. Because a person who understands truly what hell is like, and who God is as holy, and who we are as sinful, hindi sila magdadalang isip na magsisi. Pero kung pag-iisipan pa, hindi nila talaga nauunawaan ang Gehenna. Yan ang misyon ng iglesia. To share Christ. Kaya kayo mga kapatiran, na binibigyan po ng Diyos ng pribileyo at biyaya na marami po kayo na makilala na tao. Kung may mga tao pupunta sa bahay ninyo, kung may mga tao na iniimbitahan kayo for dinner, kung may mga tao na nangangamusta sa inyo, that is the path and doorway for you to share Christ. Pero kung hindi nyo sila babahagian, kwento lang dito, kwento lang dyan, kwento buhay dito, kwento dyan, pero you never talk about Christ. When they die, they go to Hades. You think this place is dangerous? Ang sabi ng Biblia, no. May Gehenna pa. Why? Kasi naduwag ako, pastor. Now, ang masaklap po nito mga kapatid is, matagal ka na sa pagiging Kristiyano, and not once, nakapagbahagi ka sa isang tao. Minsan, napagmamalaki po ng mga tao sa labas, ng mga ibang Kristiyano. Alam mo, ang dami kong nabahagian na tao. Great! Kailan yon? 10 years ago. How about now? Alam mo, everyday, hayo kami na hayo. That's great. When was that? 5 years ago. How about now? Do you message anyone? Do you pray for coworkers for the opportunity to share Christ? Hindi habol ng church na dumami tayo as members. Ang habol po natin is kung sino man ililigtas ng Diyos, iniligtas po niya mula sa Gehenna. Yun ang makakatuwang po natin in sharing the gospel. Pero hindi baliktad eh. Magparami, bakit? Ang ganda tignan. Pero hindi pala ligtas. Hindi na balik ko konti, pero masipag, may burden, broken heart for the lost, na nagbabahagi to the best that they can, kesa sobrang dami, wala nagsasalita. Pastor, tumutulong naman ako financially sa church. Unbelievers can do that. Pastor, nagpapakain naman ako sa mahihirap. Unbelievers can do that. Ang hindi kayang gawin ng unbeliever na nagagawa ng isang tunay na Kristiyano ay ipangaral si Kristo taos-puso about the gospel. At bakit taos-puso na nagagawa yon? Dahil naranasan po nila ang kaligtasan.
At kapag naranasan mo ang kaligtasan, mga kapatid, di ko maintindihan kung ang tao po nakaranas ng kaligtasan, bakit niya itatago yun? It doesn't make sense. Ligtas ako, kaya lang ayoko magbahagi. Ligtas ka ba talaga? Ang sabi po ng Biblia, if you deny me before men, I will deny you before my Father in heaven. Hayaan mo na lang yung mga matatanda sa church, sila na bahala magbahagi. Basta tayo, umupo, manalangin, mag-amen, mag-praise the Lord, umattend sa mga fellowship, hanggang doon na lang tayo. Hindi. Kaya ka nga niligtas ng Panginoon, mga kapatid, hindi lang po maging katulad ni Kristo, kundi gumawa para kay Kristo. Kaya nga may mga growth group eh. You think yung growth group po na yan, para lang mapuno po tayo ng kaalaman? Para lang magkaroon tayo ng tamang method of studying the Bible? Hindi. Kaya tayo growth group po ng Diyos through the Scriptures para magamit po natin yan to share the gospel. Maging intentional po tayo, mga kapatid. May mga tao na napapansin niyo po ba, nagiging malapit sa inyo? Providensya ng Diyos yun. Invite them over for dinner with the intention of sharing Christ. Inimbita ka, hindi conflict sa schedule mo with the church and your family. Pumunta ka with the intention of sharing Christ. Everywhere that you go, make it an opportunity to share Christ. Why? Because you never know, mga kapatid, ikaw ay pwede gamitin ng Diyos bilang instrumento to snatch someone from the fire. Kung yung mga ngaral ay hindi nangaral sa aking mga magulang, who knows where they would be? Kung walang mga ngaral na nangaral po sa inyo nung kayo nasa Pinas pa, where would you have been? Ang sabi po sa aklat ng Roma Kapitulo 10, how can they hear unless a preacher is sent? How blessed are the feet of those who share the gospel. Hindi mapalad yung mga mayayaman, hindi mapalad yung mga malalaking bahay. Ang tunay na mapalad yung mga naghahatid ng mensahe ng salita ng Diyos. According to God. Yun ang tunay na mapalad. And as a church, we can do it, mga kapatid, sa tulong ng Banal na Espiritu. This is why we always constantly let the churches know. Mga kapatid, pray for your loved ones. Share the gospel in your home. Teach your children Christ. Or else, it's either Christ or Gehenna. Christ or Hades. Christ or the lake of fire. Hindi natin pwede ikatwiran sa Diyos, Lord, mababait naman ang aking mga anak, mabait ang aking asawa, mabait ang aking mga magulang. Isa lang ang mabuti. Isa lang ang mabait. At yan po ay Diyos. So what can we do as a church to save men through the power of the Spirit? We share the gospel. What is the gospel? The gospel is the person and work of Jesus Christ. Jesus came down into human flesh to live the life that you and I could not live, to obey the commandments that you and I could not obey, so that by His death, crucifixion, burial, and resurrection, whosoever believes would not perish but have everlasting life. So that one day when God presents you at the day of judgment, you will be declared not guilty because of the righteousness of Christ. But when you are presented before Almighty God on that day, and you're not clothed in the righteousness of Christ, Jesus will not say, "Come." He will say, "I never knew you. But I went to church. I never knew you. I gave tithing and offering. I never knew you." The gospel is Christ. It will cost you your life to serve Jesus. But it is the giving up of your life where you will find eternal life in Christ.
Yan ang misyon ng simbahan. Pastor, wala akong kakayahan. Nothing is impossible with God. Pastor, hindi ko magamit ang aking bibig. Walang imposible sa Diyos. Pastor, hindi ko mabitawan ang mga salita. Walang imposible sa Diyos. Nothing is impossible to him who believes. If there are people who are unsaved that you know, walang ibang topic na dapat pag-usapan kundi Jesus Christ and Him crucified. Jesus Christ and Him crucified. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever should believe on Him should not perish, but have everlasting life. As we pray,